Mga katanungan, sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang tulay nyo sa serbisyo publiko. At katuwang nyo po kami sa usaping, serbisyo at politika, maging sa kalusugan, pisikal man o spiritual. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. At napapakinggan nyo po kami sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. At live din po tayo sa Facebook page ng True FM. Please do follow us on FB. At kung kayo po ay Signal subscriber, kami po sa True FM, mapapanood nyo na sa Channel 19. Kaya tutok na po kayo mga kapatid. At tuwing Martes, ang ating serbisyo publiko mga kapatid. At for today's episode, nagbabalik po ang Pag-ibig Fund sa ating programa. Marami po silang serbisyo at mga programs mga kapatid. Kung nangangailangan ng pera, pwedeng mag-avail ng multi-purpose loan. Kung gusto nyo namang mag-ipon, nariyan ang kanilang MP2 program. Pag-usapan natin yan maya-maya kasama po ang ating mga kaibigan mula po sa Pag-ibig Fund. Ihanda nyo na po ang inyong mga tanong dahil sagot ko kayo sa usaping serbisyo. At ang ating question of the day, may concern ka ba sa mga programa ng pag-ibig? Baka meron po kayong gustong i-avail or may katanungan po kayo, may mga concern kayo sa services na ibinibigay nila, may maaari nyo pong idulog yan sa amin at itatanong po natin diretso sa ating panauhin mula sa Pag-ibig. Maaari nyo pong i-post yan sa ating live stream mga kapatid or kung talagang mahaba-haba ang inyong tanong, maaari po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines 8631-5788 or sa 8631-6674. Again, that's 8631-5788 or 8631-6674. Bukas na po ang aming opisina. Ayan. At ang opisina natin ngayon ay opisina ng Pag-ibig. Mga kapatid, simulan po natin ang ating talakayan live po dito sa studio. Kasama po natin si Sir Florencio Pedro Len Galang. Siya po ang Acting Vice President ng International Operations Group ng Pag-ibig Fund. Sir Len, good to see you again. Hello. Hi Cheryl, magandang hapon sa iyo at magandang hapon din po sa iyong mga listeners at followers sa YouTube and Facebook. Thank you po. At ganun nga pala, magandang hapon na yan. Pag-ibig. Yes, ma'am. Okay, pag-usapan po natin. Unahin ko, Sir Len, tell us more about the multi-purpose loan. Pwede bang gamitin yan kahit saan? Kasi nga, multi-purpose. Yeah, okay. Okay, Cheryl, Pag-ibig Multipurpose Loan ay isa sa mga cash loans namin under the short-term loan program o Pag-ibig Fund na para sa mga qualified members na nais po ng mabilis at madaling paraan ng pagkakaroon ng cash para sa dagli ang pangangailangan nila or kung ano man ang kailangan nilang tustusan. And as the name implies, multipurpose loan po. So kahit po saang o ano man ang purpose na gamitin niyo yung cash na yon, maaari pong gamitin yan for the tuition fee, maaring other educational needs ng mga bata, maaari for emergency needs like medical bills po. Pwedeng gamitin yung multipurpose loan. And some other borrowers po natin or members natin, ginagamit po yan for minor home improvements and as well as buying some gadgets. And of course, so kahit saan talaga. Yes, ma'am. At walang tanong-tanong doon sa form. Po. Meron naman po doon, i-check nyo lang yung kung ano yung purpose para meron tayong datos kung saan po talaga kalimitan nagagamit natin yung nagagamit ng ating mga miyembro yung multipurpose loan. In fact, marami na rin sa ating mga members uso ngayon yung mga travel goals, di po ba? So meron pong talagang naglo-loan ng MPL for para magkaroon sila ng cash for travel. At sa inyo pong monitoring, may datos ba tayo? Saan nga ba pinaka-ginagamit ng mga miyembro ng Pag-ibig ang multipurpose loan? Kadalasan po for educational purposes. Ayun, for tuition. Yes. Naku, edi marami nang nag-a-avail ngayon. Totoo Magpapasukan po, na. Totoo po yan. At ang magandang balita po, Ms. Cheryl, is that yung sa datos natin, January to June of this year, nakakita po tayo ng malaking increase, no? As compared to the same period of January to June ng 2023, more than 222,000 members po natin ang nag-avail over, kumbaga yun yung increase
Oh, wow, ang laki. Yes, napakalaki po. That's around 17.5% increase compared to last year same period. 35% naman ang equivalent amount ng increase insofar as the amount availed is concerned. So talaga natutuwa po tayo na nagiging ito po ang kumbaga ay one of the favorite loan facilities ng ating mga miyembro. At siguro po doon, Sir Len, syempre, sa mga ganito, kumikita. Pero as much as, pinapakita yung takbo ng buhay ngayon. Medyo gipit. Inflation talaga, mga kapatid, 'di ba? Tapos hindi sumasabay yung sweldo. Pero it also shows na pinagkakatiwalaan at nagiging parang dependable ang pag-ibig. Tsaka nandoon siguro yung bilis ng pag-release. Tama po. No? In fact, pinag-uusapan po natin yung bilis, no? Ang atin nakalagay po sa ating Citizens Charter, yan ang commitment natin. Nakalagay po yung short-term or ang ating multipurpose loan under the 7 days processing period. However, sa amin pong processing ngayon, we are able to give the loan proceeds as fast as 3 days po. Nakakaya po natin gawin. Nakukuha ko yan. Nasaan ba yung phone ko? Limutan ko. Pero nakikita ko yan Papakita ko sana na very assertive, aggressive din po kayo na talagang nakakatanggap kaming mga miyembro na, baka nangangailangan ka, may multipurpose loan and, as fast as 3 days yung nakalagay sa mga text message na makikita mo. Yes, Ma'am Cheryl. In fact, ang isa sa realization natin is that ang members natin, nakikita na appreciate na nila yung paglo-loan ng multipurpose sa Pag-ibig because they know that yung binabayad po nila na interest doon goes back to them in the form of dividends. Kasi yung whatever income po ng Pag-ibig ay later on idinedeclare namin as dividends for the members. So in a way, na ibabalik po natin whatever interest na binabayaran nila sa kanilang amortization. Magkano naman po yung pwedeng balon? At magkano rin po yung interest rate pag multipurpose loan po ang pinag-uusapan, Sir Len? Okay. Ang multipurpose loan has an annual interest rate of 10.5% at ang malo-loan po naman dito ay 80% of the total savings ng ating miyembro. Kasama po yung personal share niya, yung personal savings, yung employer counterpart, plus the dividend earnings. So kung magkano man po ang total na savings mo in a particular time, yun 80% po noon ang inyong mail-loan. Halimbawa po, if you have 10,000 pesos na accumulated value sa Pag-ibig Fund, as much as 8,000 ang iyong mail-loan sa Pag-ibig. If you have around 20,000 na savings, around 16,000 po ang pwede niyong mail-loan sa Pag-ibig Fund. Okay, so lahat po ng miyembro ng Pag-ibig Fund ay pwede pong maka-avail nitong MPL? Or may mga iba pa bang kailangang qualifications? Kasi basta nakapaghulog ka, meron ba yan a certain length na dapat or number of months na nakapaghulog ka na bago ka maka-avail or pwede kang ma-qualify para sa MPL? Okay, Ms. Cheryl, para ma-qualify po for a Pag-ibig multipurpose loan, unang-una po kailangan ang miyembro ay active member po, no? Okay. When we say active member ng Pag-ibig Fund, ibig sabihin po niyan ay dapat meron siyang hulog or savings na nai-remit at least one for the last 6 months prior to the application. That's one. Second is that since ito pong ating, gaya na nabanggit ko kanina, since ang ating naipapaloan ay based sa inyong savings, kinakailangan naman po ay may pondo ka ng nailaan sa Pag-ibig Fund. So, ang requirement po is a minimum of at least 24 monthly savings ang naihulog nyo or equivalent. Okay, and then, of course, kailangan po ikaw ay may source of regular income para may assurance po tayo na mababayaran po yung ating loan. Okay? Now, kapag po naman kayo ay mayroong existing housing loan or a calamity loan or other loans with Pag-ibig, kailangan lang po ay updated po yung kanilang other loans with Pag-ibig. Basta wala lang delay sa mga payments. Hindi lang pero po sila kahit default, na may yes. existing kayo, pwede pa rin mag-multipurpose loan. Opo, wag lamang default doon sa mga existing loans. Basta good good payers. member. Yes. Nagbabayad po on time. Pwede nyo po kahit lahat po siguro ng klaseng loan
sa pag-ibig, pwede basta nakita nila good standing. Correct. Ano po, sir? Okay. Sabi nyo nga, as fast, 3 days, ano po, nakalagay dito, apply now and receive your loan in as fast as 3 days. Ayan, Yes. talagang, Pero sa kompleto charter dito. namin, 7 days supposedly yun. Ayan. And choose to pay your loan under a 2 or 3 year payment term. Ganong kahaba. Yes, yes. Aba. Correct. At ang maganda rito, no, sa ngayon, ay mayroon tayong grace period pa na 2 months for MPL bago ka magsimula first magbayad. bayad. Yes. Saan ka pa? Pero paano po? Paano ang proseso, sir? Okay. The process is very easy, lalo na po ngayon. Kasi kami ay hanggat maaari, ginagawa natin na lahat digital na po, no? Pwede, through internet. Kumbaga parang meron ho tayong tinatawag na virtual pag-ibig sa ating website wherein doon po sila pwedeng mag-avail ng loan. So hindi na po sila kinakailangang umabsent at magtungo sa tanggapan po ng pag-ibig para mag-file ng loan. So sa website lamang ay bubuksan nila yung virtual pag-ibig and yung option na avail of a loan. Maari na po silang mag-avail ng MPL. All they have to make sure na may hawak po nila ay yung kanilang ID. Meron po silang hawak ng ID at dahil po yung proof of income, kailangan po rin yun. And then for employees naman po na kasi ngayon ay actively pursuing kami dun sa interface na tinatawag po namin with the employers. So kung ang employer ninyo ay meron ng access dun sa system ng Pag-ibig Fund, mas madali po para sa kanila dahil all they have to do is download a virtual Pag-ibig. So via cellphone na lang, pwede na nilang mag-avail ng multipurpose loan. Ipupush po yung application nila sa kanilang employer and then employer kahit nasan po yung kanilang officer na mag-authorize, mag-approve nung kanilang or certify ng kanilang loan, ibabato po yung kagad sa Pag-ibig. 24 hours, pwede po nilang silipin yon. Anyway, napaprompt naman po sila na may application si employee A, si employee B. Makikita nila yun, ipupush nila sa Pag-ibig Fund and that's it. Once nandun sa Pag-ibig, automatic ipoprocess agad yun. Bilis din, So, mas mabilis po yun. Okay. Once approved, paano po yung payout nun? Ano po yung paraan? Okay. Yun po. Gaya na sinabi ko, hanggat maaari, ayaw na nating maistorbo yung miyembro natin pagdating sa availment ng loans. So ngayon, ang ating proceeds for our multipurpose loan, diretso po pumapasok doon sa kanilang Pag-ibig loyalty card. Okay. Doon na po. At the Loyalty Card Plus, at doon na po pwede nilang i-disburse anywhere po sa mga ATMs. And then, it can also be used since iyan po ay can be used as a debit card. So, pwede pong i-purchase yan sa mga establishments po. Loyalty card. Madali lang po Kailangan yan. makuha. Ma'am, ganito po yan. Kung nais po, segue po tayo pag Oo. the loyalty card. Baka Since doon wala naman pa po kayong papasok. loyalty card kasi Okay. doon pala siya papasok. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, yung loyalty card po naman natin, available po yon in all Pag-ibig branches nationwide. Kahit saan po kayo pumunta, meron pong kiosk doon. Now, for those employers na marami pong talagang nais o mga empleyado na nais magkaroon ng loyalty card, pumapayag po kami upon request provided meron pong at least 50 na employees from that company na nais mag-avail ng loyalty card, pwedeng kami po mismo ang pumunta. May mga roving kiosk kami. Kami na po ang pupunta sa kanilang tanggapan. The whole day, nandun po yung roving kiosk natin para mag-issue ng mga loyalty cards sa ating Pag-ibig members. Kailangan lang po lang doon, there's just a payment of 125 pesos for the card. For the issuance. ID itself, Yes. for the card. Okay, ganun lang po baka pala kabilis. Or kung wala pa po nga kayo, sabi nga po ni Sir Len, ay maaari po kayong pumunta sa kahit na anong branch. At for sure, ay mabilis lang din yun sigurado. Opo, yun po Picture ay, lang, tapos- yes, picture, iintayin nyo na lang po. Wala pang 15 minutos, makukuha nyo na po yan. At yun nga po, 80% ng inyong hihiramin tapos mamimili na lang kayo kung gaano kahaba yung term na gusto nyo. Tama And po. as yung max po ng 3 years 3 pwede. years maximum, yes. Interest rate po. Gaya na nabanggit ko, it's at 10.5% 10.5 per annum. Yeah. 10.5 per annum.
So, kayang-kaya mga kapatid. Paano kung hindi nakapagbayad yung pag-ibig member? Ano pong mangyayari doon? Okay. Sa mga miyembro po nakapagbayad for 3 months, that would be considered as default po. Although may reminder naman po kami for them to update. Yeah. Pagka na-default po after the frequent reminders naman po, ang last recourse po natin is to offset po yung kanilang outstanding obligation from the savings nila sa Pag-ibig Fund. So, mababawasan po yung kanilang savings. Therefore, apektado yung kanilang magiging retirement benefits. Oo. Kaya din, Sayang din 80% lang din ang Yes. pinapaano. Because we want to make sure na May by the end of the maturity and retirement nila, meron pa rin silang makukuhang pondo. Oo. Paano po kung kunwari, I'm sure may mga magtatanong po dyan ako, isang taon na po ako hindi nakakabayad. So talagang mag-earn po yan ng interest or nagkakaroon po ba kayo ng program para ma-waive yung penalty? Okay. Yun po, insofar as the multipurpose is concerned, once defaulted na po yung loan ninyo sa amin, the penalties automatically cease. The issue, paglalagay ng penalties automatically cease. And kaya po natin naman ino-offset po kagad para hindi na po mag-accumulate pa ng karagdagang interest. So, may interest na yan, may penalty pa. Yes, ma'am. Oo. Magkano penalty lang percent po? Maliit lamang po naman ang penalty niyan sa... Pero wag nyo na pong pabayaan, mga kapatid. O, doon naman tayo sa talagang nagbabayad. Yes. Pwede ba yung i-renew yung MPL? Hanggang ilang beses pwede mag-loan po? Pag Okay. MPL? Yung MPL po is renewable, no? Upon payment of at least an equivalent of 6 monthly amortization. Na pag nabayaran nyo na po yun, pwede nyo na pong i-renew. At kung 80% ulit. yes, maximum pa rin ng 80%. But ide-deduct po whatever is the outstanding balance dun sa previous loan ninyo. So, Kunwari, yes. 20,000. Nakapagbayad na po kayo ng kunwari 20,000 lang yung naipon nyo. Nakapagbayad na kayo ng 10,000. Mag-uutang kayo ulit. So, dun sa 10,000 na available, 80% of that. Yes, Ganon. correct. That's correct. Oo, tama. Wait. Oo, Pero 16. habang naman nagse-save ka buwan-buwan, Nadadagdagan naman din pa rin po po ulit yun. yan eh. Oo. So, it's, pwede yan. Tuloy-tuloy. Yes. Kaya Pwede po kayong marami nga po tuloy-tuloy. na yan yung nagsusustain dun sa mga needs nila for education. Kasi every year, magre-renew sila, lalaki naman yung kanilang savings with us. So yun yung pinagamit talaga ng ating mga miyembro pantusto sa matrikula at iba pang pangangailangan ng mga anak. O yan mga kapatid, simula pa lamang po ng ating talakayan, makakasama po natin ang Pag-ibig Fund hanggang alas 5 po tayo ng hapon. Sa ating pagbabalik, maliban po sa multipurpose loan, ito para talaga po sa inyong savings, sa inyong future, sa inyong pagre-retiro. Pag-usapan po natin ang kanilang MP2 program. Kung kayo po ay may mga tanong, nais idulog, join us sa ating discussion. Maaari nyo pong i-post yan sa ating live stream or tawag na po kayo para mauna kayo. Ayan, sa ating tanungan hotlines sa 8631-5788 or sa 8631-6674. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Kasama po ang inyong lingkod Cheryl Cosim. Ang ating question of the day, mga kapatid, ay may concern ho ba kayo sa mga programa ng pag-ibig? Maari nyo po yang i-post sa ating live stream or maari po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines. Kanina po sa unang bahagi ng ating programa ay pinag-usapan po natin yung kanilang multipurpose loan. Napakabilis. Ay, in as fast as 3 days ay marirelease na po nila once po matanggap nila yung inyong application form, and you can do it online. You don't need to go physically sa kanilang opisina, or pwede po pala kayo makipag-coordinate sa inyo pong opisina kung kayo po'y empleyado. Pero sa mga katulad natin, kami po parang voluntary members, considered as voluntary members, pag ano po, ayun, mga self-employed, online we can do that as well. Kasama pa rin po natin si Sir Len Galang, ang Acting VP ng Pag-ibig International Operations Group. Sinabi natin International Operations Group, focus din po kayo
sa ating mga OFWs. That's right. So, ang ating mga OFWs, kahit na nasaan man lupalop ng mundo, kahit sila mismo, personally, online, pwede silang mag-apply Yes. ng kanilang multipurpose loan. Yes, that's the very reason nga talagang isa sila sa mga primary na naging reason bakit kinakailangan gawin natin na kailangan online yung mga services natin. Pero sir, kung kunwari nasa ibang bansa sila, kung gagamitin nila dito yon, paano yung card, loyalty card? Some of them, iniiwan po nila yung card to Kanilang their mga families. asawa, oo. But for the sea-based, no, yung mga sea-based po, kalimitan ginagamit po nila yan even before sila they embark. Para may maiwan silang pera sa pamilya nila bago sila sumakay ng barko. Non-issue naman po kung hindi, yung kunwari iiwan sa misis, sa partner po, yung kanilang ID, may kailangan pa ba silang siguraduhin na meron kayong authorization letter or that Hindi po, loyalty? dahil hawak na po niya yun eh. So, Parang ATM card siya, Yes, sir. ma'am. Yes, May ma'am. papasok mo, pin lang, lalabas yes, na yung pera. Ganun that's correct. lang. Ganun. Or i-show mo po dun sa mga establishments where you want to purchase, it's considered cash po. Parang debit card nga. Yes, it's really a debit card. Oh, it is debit card. Ayun kasi pasensya na. Wala nga. Sa susunod na pagkikita natin, Sir Len, meron na ako niyang loyalty card natin. Okay, puntahan natin naman mga kapatid. Ang MP2. Gusto din at sinisiguro ng pag-ibig po na may naiipon po kayo para sa inyong future at the same time natutulungan nila kayong kumita yung inyong pera sa mas mataas na interes. Hindi po natin minamaliit yung mga interes sa bangko, pero hindi rin po natin may kakaila na mas malaki po ang nakikuhang interes, dividends po dito sa pag-ibig. Pag ang pera nyo po ay nilagay nyo sa MP2 saving program. Correct. Okay, sige po. Explain muna natin dun sa mga hindi pa alam or nagbabalak or gusto pang maintindihan. Ano nga ba yung lagi ko naririnig na MP2? Kasi tuwing sa usapan, lalo na sa opisina, wala nga masyadong naiipon. Hindi mo, ipon ka, maglagay ka, magtabi ka, hindi mo mararamdaman. Itabi mo, isubi mo sa MP2 program ng pag-ibig. Correct. So, sige nga po, ano po ba itong MP2 saving program at ano po yung pinagkaiba nito dun sa regular savings or yung sa regular na contribution na nangyayari? So, anyway, before siguro let me define muna kung ano yung pagkakaiba ng dalawa, no? So, let's start with the regular savings program. Yung regular savings program, yun po yung mandatory savings na prescribed po ng batas, RA 9679, wherein lahat po ng Filipino workers earning at least 1,000 pesos should be members of Pag-ibig Fund and should contribute mandatorily para sa savings nila for the future, for their retirement. So, under the regular savings program, ito po yung kinakaltas ng mga employer sa kanilang payslip na sa ngayon ay 200 pesos. And kada buwan, yung employer po din nila ay naghuhulog din naman ng counterpart na 200 pesos. And yan pong savings na yan ay kumikita ng dividendo kada taon. At nagmamature po yung membership na yan after 20 years. So 20 years po ang maturity ng ating regular Pag-ibig Savings Program. Now, for the modified Pag-ibig 2 program, yan naman po ay isang voluntary program. So hindi siya mandatory. So, bakit po tayo meron ganito? Dahil alam po ng Pag-ibig Fund na may mga miyembro tayo na nais mag-impok, ngunit ayaw mag-intay ng 20 years. Kung gusto nilang may shorter maturity period para sa ilang pangangailangan. So, that MP2 program has a maturity period of 5 years. And ang kagandahan po nito, ang dividendong kikitain ng ating mga miyembro or mga savers under MP2 ay mas malaki doon po sa kinikita na dividendo under the regular Pag-ibig Savings Program. Okay? And ang minimum po natin na savings sa MP2 is just 500 pesos. Kung kaya talagang marami po ang nais, no? Dahil very affordable talaga
Yes. ang savings program na ito. Kahit minimum of 500 po ang hulog nyo, maaring kada buwan. And since voluntary yan at hindi ka makapaghulog sa mga susunod na buwan, kung kailan po ulit ikaw may kakayanan na maghulog, maaari nyo pong gawin yan. Pero pwede rin po bang i-arrange ko yan? Kung ako'y empleyado, regular na empleyado, i-arrange sa opisina na ganito po kalaki yung tanggalin nyo na lang sa akin para sa pag-ibig, yung ganito 500 sa MP2, tapos Opo, yung regular. marami na po ngayon sa kasalukuyan ang mga employer na pumapayag, no? Na via salary deduction din yung kanilang MP2. Okay. But then, ang karaniwan sa mga member natin ay nagbabayad din naman either directly through Pag-ibig or any of our collection partners sa dahilang kung minsan kung sila may mga naipon, no? At gusto Isang nilang bulto na lang. mas Oo, malaki isang kasi po, bagsakan. gaya na sabi ko, minimum yung 500, Oo. bulto na lang. Meron Oo. silang 10,000, 20,000, maaari po nilang ilagak po sa MP2 program po natin. Gaano po katagal na miyembro na dapat ng Pag-ibig bago po makapag-avail o makapag-invest po sa MP2? Ang kinakailangan lang active member siya, wala pong kinakailangan na residency period. So Okay. long as member ka ngayon, naghulog ka, meron ka ng Pag-ibig regular savings, immediately, simultaneously, pwede po kayo maghulog under MP2. O yun, ganun kabilis. Paano po pag pwede rin bang mag-open ng MP2 savings account yung mga katulad po namin na self-employed? Okay. Good question, no? Pwede po, no? Hindi lang ito para dun sa mga empleyado na may miyembro sila dahil may employer at through salary deduction. Even for the self-employed at yung ating mga other earning groups like mga drivers, market vendors, individual payers, and in fact, even po sa mga hindi po employed, so long as meron silang source of funds. Bawa, mga naipon nila nung mula pagkabata o kaya may other source like even retirees. Pwede pa. Pwede pong mag-MP2 program. Oo. In fact, mabanggit ko lang po no na around 12% po ng ating total MP2 savers, yung sa ngayon na may existing MP2 savers, are savers coming from that sector. Mga self-employed, other earning groups, siguro mga 150,000 savers coming from that sector. Meron po akong kaibigan nag-early retirement. Minsan, di ba, sa mga opisina, mag-o-offer sila ng early retirement pag kailangan magbawas ng tao. So, ang ginawa niya, more than half of nakuha niya sa early retirement. Sabi niya, lagay ko muna sa MP2 kasi magtatrabaho pa naman ako eh. That's So, right. parang nandyan na lang. So, ganun kalaki. I think, sabi niya, I'm sure million yung inilagay niya. May maximum po ba yan? Sa ngayon Minimum po, 500, yes. max of 10 million po. 10 million. So the total savings po sa ngayon, ang total savings that the member may save under Pag-ibig 2 is 10 million. Okay. So tama po, yung marami po, hindi lang yung kaibigan nyo ang ganun ang sitwasyon nang nalaman na mataas at tax-free Tax-free ang pa. dividend earnings po sa Pag-ibig Fund na both sa regular savings at MP2 ay talagang naglalagak po ng pera from their retirement funds proceeds sa MP2. Halimbawa po, 1 million na lamang. 1 million ilalagak nila sa MP2. Yung dividend earnings po ng Pag-ibig for the last 5 years, never po siya bumaba ng 5%. So, ibig sabihin, Kunwari, mataas. ipako natin sa 5% muna para magka-idea sila. Imagine, Sige 1 po, sir. million at 5%, that's how much? That's 50,000? 50,000. That's 50,000 a year ang kinikita nung pondo mo. Kung kunwari, iwanan mo dyan ng 10 taon. Although minimum lang po na 5 up to 5 5 years po lang. yan. Up to 5 years. Hanggang 5 years. Up to 5 years. Ay, kung ayoko pang galawin ng 5 Yes. years. Actually, Pwede pa ikutin? Yes, pwede po ninyong mag-renew pa. I-enroll nyo lang po ulit ng Re-enroll. panibagong MP2. May ano rin naman po kayo, parang mga reminder na, Of course. malapit na matapos, Yes 5 po. years. Baka Meron po. gusto nyong i-renew or
pwede rin ba, Sir Len, na ayokong galawin yung dineposit ko, pero pwede ko na bang mapakinabangan yung interest, yung dividendong, kinikita lang ng pera most ko? of our retirees na malaki ang savings with MP2, ganun po ang ginagawa. Kasi po under MP2, pag enroll nyo yan at kayo nag-create ng MP2 account, hihingan ka ng option. Either gusto mo ba yung dividendo mo, nakukuha mo taon-taon, or hayaan mo yung dividendo na magstay sa pondo at yung dividendo na yan ay mag-accumulate din. Oo, kunwari, sa first year, di ba, 1 yes. million. After 1 year, pagpalagay natin mga kapatid, 5% nga, 1,050,000 na yon. So yung sa susunod na taon na yon, 1,050,000 yung pagbabasihan ng kikitain ng pera mo. Correct. Oh, So kikita both the principal at yung dividend earned from the previous year. Oh, diba, Ngayon, yun ang naman ganda. pong mga retirees, in as much as kailangan nila ng pera, no, kada taon, kinukuha nila yearly. So, pwede naman po yun. Iwan mo yung 1 million mo, pero yung 50,000, kinukuha nila yung kada taon. Kung meron kang 10 million, malaki retirement proceeds mo. Mm-hmm. And that's 500,000 na Yearly. nabubuhay na po sila. Doon sa 500,000, yun ang ginagastos nila talaga. Lalo na kung simple lang, di ba? Para, Yes, or yes. nagagamit po sa maintenance, or kasi posibleng magkaroon ng emergency. That's Okay, right. kung nagkaroon ng emergency, wala pang 5 years, or nag-renew ka, nasa gitna ka ng renewal, kailanganin mo, gaano pwede bang galawin yung pera at gaano kabilis din namin makukuha yon? Okay, madali pong makuha yun. Subalit, since meron po tayong Hindi lang katulad term ng na 5 bangko yan years. na Opo. mag-walk-in ka at withdrawin mo na yung pera. Hindi po walang Opo. ganon. Ang mangyayari po niyan, maaari nyo po lang i-withdraw yan na makukuha nyo lahat, pati yung mga na-earn na dividendo, kung meron pong justifiable reasons as prescribed po dun sa policies natin. Kaya na. Halimbawa po ay nagkasakit, Medical. medical, no? Talaga matinding karamdaman, meron po yan. Hindi naman kailangan ako. What if family members Yes, kasama? immediate family member kasama po Okay. yan. Maaari pong ikaw ay papunta na abroad permanently, kasama po yan. Now, kung halimbawa pong ikaw ay gusto mo lang, no, na mag-pre-terminate dahil may gusto kang bilhin or whatever, maaari mo pa rin naman makuha. Subalit, meron po tayong ibabawas, ikakaltas na Charges. 50% of the dividends na kinita mo ay maaalis. Kung kunwari, pagpalagay Not natin, the principal po, only the Oo. dividends. Kunwari, you're on your 4th year, so kumita na ng 3 taon. Palagay natin 50,000, 50,000, 50,000. So, yung 150,000 magiging 75 na lang. Yes, yes. Okay. Opo. Hindi po mababawasan yung pera nyo. Yung principal stays Oo. intact. Yun po ang ina-assurance ni Pag-ibig. It's government guaranteed. Whatever happens, we return to you your principal savings. Kaya po talagang selling like hotcake po itong ating MP2 program. Kasi di ba sa mga bangko, pag may nangyaring di maganda, ang pinaka-insured lang, 500,000. Dito po, wala po tayong limit, no? So, kung magkano yung pera mo sa Pag-ibig Fund, kung 1 million at or 5 million, we return it back to you upon maturity. Pwede po bang mag-open ng iba't iba or several MP2 accounts? That's what we advise, no? Halimbawa po, ikaw ay mayroong 5 million cash retirement. What we do is we also advise them if they want na 1 million. Bakit? Kasi po, halimbawa po, biglang nangailangan kasi nga retired ka na, medyo Maapektuhan lahat. Pag pag- inilagay mo sa isang account. Yes, at kinailangan mo yun at the middle of the term nung iyong MP2, aalisin mo yung buong 5 million. Therefore, yung dividend earnings nun, kumbaga parang hindi na mag-earn ng dividends kasi nakuha mo na. Whereas, kung halimbawang 5 million na hiwa-hiwalay, if and when after 3 years nangailangan ka lang ng 2 million, then you just terminate the 2 million. And your 3 million remaining other three Maayos accounts, pati yung dividend. tumatakbo pa rin yung Hindi dividendo. Yes. Oo nga Ganun naman. po yung in-advise namin whenever... Several accounts, same name. Pwede yon. Yeah.
Oo. Kasi may mga miyembro tayo, iba-iba po rin naman ang purpose nila for saving with MP2. Maaring yung isang savings nila ay para sa matrikula ng mga bata, isa ay for halimbawa meron Or silang inihahanda nila para sa mga anak. Pwede ba yan Yes. joint? Kunwari, ako at itong anak ko, ako at isa pang anak ko. Ito Pwede po ba ay yun? pangalan mo lang. Isa lang. But, nasa Pero may sa'yo yan. beneficiary ba nakalagay doon in case kung may mangyari man? Sa amin po pagdating sa kung may mangyari death ng member, we always apply yung family code. So kung sino po ang immediate family, Hindi ko choice yun. hindi po. We apply the law. Oo, Based ayun on lang. family. Klaro, yun lang po. Para alam nyo rin, di ba? Kasi Even hindi for naman the po regular natin- savings, yan po. Hindi naman din natin may aalis yun kasi na now, di ba? Parang yung ating mga, baka it's something also na pwedeng, pero baka ano na yan, sa Congress gagawin, na i-consider na yung ibang anak, kung illegitimate man, 'di ba, na kung option 'yon nung magulang kung ano yung para karagdagang accounts din yun kung sakali man, 'di ba, But then, sir? again, this is a personal savings kasi Yung personal savings, savings but mo. the MP2, MP2 is still a personal savings, Oo. although it's optional on your part Oo, sa member. ayun. So, yung iba nga, ang ginagawa nila, every year, merong ibang account sila na magmamature. Kung Para- kailangan ba 18 years old? Yes, Kung yes. kunwari, diretso ko na lang doon, ipangalan ko sa anak ko. Kailangan tapos po of sa legal kanya age. ko, ako lang ang naghuhulog. So long po as yung anak nyo po is of legal age, 18 years old. 18 and years above. old, okay na. Kahit na hindi, pero Ang kailangan kailangan pag-ibig member. Of Simulan course, na. pag-ilan muna, pag-ibig member siya, and active pag-ibig member at that. But kaya lang po, ang requirement po kasi sa MP2 ay kinakailangan may source of funds. So, all you have to do is just prove kung saan galing yung funds na Regalo inilalaga. ng tatay ko. Yes, Pwede naman, yes. diba? So long as may written document Oo. na yan ay galing kung saan man donor, tinatanggap po ng Kung pamilya. kunwari naglagay ako, sir, ng 1,000,000, tapos hindi na ako nakapaghulog ng regular savings, okay lang po ba yun? Yun po ang ini-encourage po namin na so long as ikaw ay may existing MP2 account, dapat po sana ay ikaw ay continuously Ano na bang minimum saving. pag self-employed? 200 po. 200 pesos self-employed, mga Yes, kapatid. but speaking of minimum, gusto ko lang po rin sabihin sa ating mga miyembro na nakikinig at nanonood sa Facebook at YouTube channel nyo, na even our regular pag-ibig savings ay maaari po ninyong increase. So, hindi po kayo limited sa 200. Bakit po natin na gusto yan, Kasi for one, yun yung long-term savings mo hanggang retirement mo yon. So, habang lumalaki yung contribution mo kada buwan, mas lumalaki yung dividendo niyan at by the end of 20 years, mas malaki ang makukuha mo. Okay. And yung ating pong regular pag-ibig savings, dyan po kinukuha yung maloloan mo sa Yes, multipurpose loan, gaya na MPL. nabanggit ko kanina. So, kung mas mataas yung hulog mo kada buwan, mataas din yung makukuha mo na 80% Yes. na maloloan sa Gaano na STL. ba kabilis ngayon magbayad? Walang problema yung mga regular employees Kami mga self-employed on our own, diba? Can we do that now online? Paano na ba pinadali ng pag-ibig para sa mga pag-ibig members ang pag-deposit Okay. o paglalagay ng pera sa regular savings and sa MP2? Okay. For the self-employed, meron po tayong options, maaari tayong magbayad through virtual pag-ibig. All you have to do po is to download our virtual pag-ibig account, yung app. Meron na po kayo, mobile app. Available na po sir. yan. Yes. Pag na-download nyo na yon, meron po dyang feature na pwede ka magbayad through that. And, Ayun, pag-ibig. Virtual pag-ibig app. yes ma'am. Ayun. Yan. Maaari din po na kung kayo'y wala niyan, maaari din kayong maghulog, through any of our collection partners, mga Bayad Center, and then yung mga e-remittance like GCash, Samaya, maaari po dyan. And of course, yung traditional way of paying
through the Pag-ibig branches. Although, yun naman po is last na siguro namin, ini-encourage namin, last na priority na yun dahil hanggat maaari nga po, gusto namin na kung ano yung mas convenient doon sa member, yun na po ang way nila pagbabayad. Mhm. So ayan, na-download ko na po yung app pero wala pa akong account so I have to create an account. Yes, ma'am. So i-redirect po kayo sa kanilang website. Yes. Pwede nyong gamitin ang pag-i-enroll nyo sa Virtual Pag-ibig via your Loyalty Card Plus, but because I don't have that yet, pwede rin kayong mag-create and activate your account online. Yes, So ma'am. talagang may mga ano. Miss Cheryl, isa- Tapos meron din OFWs. yes. Ganun lang, apo. Kaya nga, sabi namin sa iyo, talagang ginagawa na namin lahat online para mas madali sa ating mga miyembro. Ang isang kagandahan kapag ikaw ay merong virtual Pag-ibig account, no, yung app, pwede mong ma-monitor yung savings mo. Makikita mo na dyan lahat ng transactions mo Pag-ibig. Ilang buwan ka na nakapaghulog, magkano na yung kinita niyang dividendo. All you have to do is check. You don't have to call Monitor. Pag-ibig anymore. Wow. No, lalo na yung pag OFW. Kung halimbawa ikino-course through nila sa family nila yung kanilang remittance, Pag-ibig savings, they can easily check, na-remit na ba nung aking mga inutusan o Oo, baka hindi pinagbayad. binabayad pala, di Even ba? for housing loans, Namomonitor nyo nila. po. Yes. Okay. That's the wonder of having a virtual Pag-ibig app. Nice, nice. Okay, punta na po tayo sa ating mga... Magbe-break pa ba? Kailangan ba natin ng break? Ha? Or kailangan, no na po. Ayan, tuloy-tuloy na natin. Sulitin na natin si Sir Len. Sagarin na natin Sure. siya. Ito po, kasama natin si Alejandrina Ofiaza. Ang concern niya ay MPL for voluntary member. Mula siya sa Marikina. Hi, Alejandrina. Hello po. Hello po. Ang Good haba ng afternoon. pangalan. Anong tawag namin sa iyo? Rina. Rain. Sige po. Rina na lang. Rina. Ayan, Hi, Ma'am Rina. Rina. Sige po. Ano pong may paglilingkod ni Sir Len? This is about nung anak ko kasi, 12 years na nag-work, SSS siya. Ngayon, nung nag-voluntary, nag-ano na siya, ano ba yon? Early retirement. Opo. Cecilia. Itinuloy niya yung contributions niya sa lahat ng tatlong Ahensya. basic. Kasama yung Pag-ibig. Opo. Ang tanong ko, Mm. pwede ba siyang mag-loan? Kasi ngayon wala siyang hindi siya self-employed, kundi kung ano yung pera niyang nakuha niya at may pinag-counting naman namin, yun ang ginagamit niya. Okay. Pwede ba siyang mag-avail ng MPL. Ma'am Rina, Yes so po. long as your daughter or son can show proof of any source of income at capable siya to pay whatever the amortization would be, maaari po siya mag-avail ng loan. Sir, kung kunyari, ang source of income niya katulad niyang ininvest naman niya yung counting nakuha niya doon sa at saka talagang up to date talaga nagbabayad. At modesty aside, inaalalayan naman namin siya. Kasi po siya, parang na-disgrasya kasi nabali yung kamay niya. So, we opted na wag na lang siyang mag-work. Anyway, she is single, wala naman siyang so kaya naman niya. So, Meron naman. nagpapahinga muna siya, Ma'am Rina. Pahinga muna. Opo. Hanggang mag-heal yung kanyang nabaling arm. So, sabi nyo nga po, may pinagkakakitaan naman, may pinag-investan siya, at meron din naman siyang kinikita or pumapasok sa kanya Opo. kahit papano. Ayun Yes, lang. ma'am. O, yun lang po daw ang That could be a source kailangan of ipakita. document anong na proof? yung like bank accounts na Ah, kung may, okay. na may pumapasok pong pera kada buwan, ay maaari po nating ma-determine Ayun. paano yung kung magkano ang pwede niyang ma-loan kung halimbawa makakaya ba nung i-amortize yung Opo. loan na yun. Pwede sir yung mga time deposit certificate. Yes, ma'am. So long as makita natin yung capacity niya that she would be able to repay yung loan po. Okay. Oo. So, that's all. At saka, pwede ba siyang mag-loyalty card din? Oh, so long as tuloy po niya yung gaya ng sabi niyo, siya naman patuloy na naghuhulog, Opo. Opo, maaari po 'yan kasi ang 12 years. requirement naman active member po siya ng
Pag-ibig Fund. 12 years siyang nag-work, and then Okay. after that, nung nagkasakit nga siya, na-hospital siya, ganyan, nagkuminto na siya, pero tuloy-tuloy pa rin yung, hindi namin Paghuhulog. hininto. Kung active member po siya sa ngayon, pwede po siya mag-avail ng loyalty card. Ma'am Rina, masabi ko lang, yung loyalty card po yan, it's also a discount card, no? Marami po kaming partner establishments okay. na, yun po, kasi savings pa rin on the part of the member na kapag bumili ka dun sa partner establishment, nakadiskwento ka, may savings ka. Pag-ibig pa rin. So, we have several Anong galing ba, partners. sir, ang pwedeng... Ang pinaka laki po na sa ngayon transactions sa among our partners yung mga nasa food industry, Maraming discount. McDonald's, Shakey's, mga ganyan. Merong mga ganon, Opo. pwedeng gamitin. Parang, kasi pala, Ma'am Rina, parang, ano na rin yun considered as parang debit card. Yes. Pero kahit hindi gagamitin yun, na Show card pambayad, lang, opo. ipakita lang yung loyalty card na yun, may discount. Magkano discount yan, sir? As high as there are 15, iba-iba. may 20, iba-iba po. Depende sa iba-iba. establishment. Ayun po, Ma'am Rina, pakuhanin mo na siya ng loyalty card, and at the same time, sabi nga po ni Sir Len, pag gusto niyang mag-avail ng MPL, she can do it virtually, online. Yeah. Pwede na siyang mag-apply ng MPL, and in as fast as 3 days, pag na-approve po siya, marirelease na po kagad sa kanya yung gusto niyang i-loan. Kaya mas maganda po na mayroon siyang Loyalty card. Sa Marikina, taga Marikina po sila. Meron dyan, for sure, Pag-ibig. Yes, meron po. At so pupunta siya sa office ng Pag-ibig, ipapakita niya yung proof na she can, na meron siyang source of income. Hindi, makikita naman po, unang-una, ang pagpunta niya po doon is for purposes of availing a loyalty card po. Okay? Makikita naman po sa aming tanggapan kung siya ay active Pag-ibig member, then she would be allowed to enroll doon sa loyalty card. Opo. And then once meron na po siya doon, yun pong card na yun is also a cash card. Doon po ipinapasok Doon yung proceeds ipapasok. ng mga loan. Oo. Isahan na lang, Ma'am Rina. Basta Maaari magdala din. na lang po siya ng valid ID para lang proof ng pagkakakilanlan niya, and dual purpose na. Pakuhanin niyo na po siya ng kanyang loyalty card. Pwede, since nandun na rin naman siya, I'm sure maa-assistehan po siya about yung gusto niyang MPL or yung multipurpose loan na ma-avail. Okay po? Sense na ID. Any valid ID. Government Valid ID. ID. Yeah. Government ID, yes po. Okay. Alright, Ma'am Okay, Rina. thank you very much. You're welcome po. Salamat Kasama po, Ms. natin Rina. ating next caller mula sa Quezon City, si Luis Luna. Hi, Luis! Hello po, Hello? Jerry. Hello po. Hello, Sir Luis. Gusto ko lang pong itanong kasi, nung 2022 po, nag-early retirement ng 2018. Mhm. Nagpasok po ako ng 1 million dyan sa Pag-ibig, MP2. Mm. Kanya, ang problema ko, hindi ko lang pong maano, yung tuloy-tuloy pa po ba yung membership na huhulugan ko? Kasi hindi na po ako nakapaghulog noong 2023, last year po, saka po ngayon. We Nagretiro na kasi. we enjoy retired na po kayo, no? Opo, opo. So you're no longer Pag-ibig member. So hindi na po kung kayo retired na, hindi na po. Hindi nyo na daw po kailangan na maghulog. Nasa sa inyo na po yun. Pero Pero hindi mas- po maaapektuhan yung inilagay nyo sa MP2. Yes. Huwag ho kayo mag-alala. May nakuha na po ba kayo since nag-retire po kayo sa Pag-ibig, yung regular savings? Wala pa po, wala pa. Ay, hindi kailangan Okay, ni Mang Luis. Okay yan. Pwede po ba yun? Of course, Oo. yun po lahat ng naihulog nyo sa Pag-ibig Fund under the regular savings, ibabalik po yun kasama yung employer counterpart nung dati yung employer plus the dividend earnings kung ilang taon po kayo naging miyembro. Oo. Okay po. And then last, nung ako po ay nag-work pa, kasi Ma'am Cheryl, taga PLDT po ako dati. Ay, hello po. Oo, nag-avail po ako
Gaano katagal kang nagtrabaho sa PLDT, Sir Luis? 30 po, 30 years. Wow, Wow. 30 years. Kami Kailan ka gumagawa po ng telepono nyo noon sa inyo. Ay, Sa- taga Quezon City, Sir Luis. Opo. Ay, that's good to know po. Salamat po. At sana'y Opo. magkita tayo. Okay, so Sir Luis, ilang taong ka na ngayon? 57 po. 57. Nag-early retirement Oh, ka. early. Okay. Oo, so kung 57 siya, maghihintay ba siya, sir, ng hanggang 60? Or pwede Kasi na si niyang 30 makuha? years na po yung service niya. So I suppose nakabuo siya ng 20 years. Kasi 20 years is maturity ng regular pag-ibig Oh. savings. So I would just assume that given the 30 years, meron po kayong at least 20 years na savings with us. Therefore, if that's the case, maaari po ninyong i-withdraw yun. At kung gusto nyo, ihulog nyo ulit sa Sa pag-ibig MP2. Oo. Wala ka pang nakukuha? Pwede pong i-ano sa MP2 yun. O, pwede. Maaari po, but you have to withdraw that first. Oo. Ay, hindi mo ba kailangan, Sir Luis? Hindi pa naman po. Ay, that's good to know. Kaya ang ayun po, ang suggestion ni Sir Len, yung regular savings, pinag-uusapan natin, yung naipon mo sa nakalipas na 30 taon mo na pagtatrabaho sa PLDT, yung amount na yon pwede mong ilipat, idagdag sa MP2 mo. Kasi mas malaki din ang dividendo po doon. Kung type mo. Kaya lang po, kailangan pong mag-active muna kayo at least isang buwan. Isang buwan, 200 pesos. Yes. Pwede, Para ganun kasi lang, kailangan Sir po, Luis. requirement po for you to enroll Oo po, sa para MP2. po nung ginawa ko nung 2022, Yes. Pero, nag-active po ako muna nung, nagluhulog po ako ng 1 year. Mhm. 20. So maganda ho kung mag-active na rin lang kayo, edi pwede nyong Tuloy-tuloy. tuloy-tuloy na yung pag-ibig regular savings nyo until you reach the age of 60 or kahit upon maturity ng inyong MP2. Sabayan nyo na po. Okay. Sige po, asikasuhin ko po. Oo, punta po kayo. Sayang, may loyalty card ka na ba, Sir Luis? Meron naman po, meron. Meron. Di ba may mga discount daw. At saka, check mo yan. Since may loyalty card ka, check mo lang virtually yung status ng iyo. Makikita mo dun lahat ng naipon mo. Online. Patulong ka na lang sa mga anak mo. Yes, mag-download po I'm kayo sure ng kaya mo virtual yan, Sir pag-ibig Luis. app. Bata ka pa, 57. Oo, kaya naman po, kaya lang hindi hulo nahaharap. Ay, busy. Busy lang. Busy is good. That's a Yeah. good problem. That's Ayan, right. Sir Luis. It's good Sige to po, hear ma'am. from Maraming salamat po sa inyo. Okay, salamat Okay, din salamat po, po. Sir Luis. Taga Quezon City. Oo, pag may concern. Quezon City po. Ayan, 30 years. Hindi nga niya kailangan. Yun ang maganda. Diba, sir? Nandyan Happy lang. problem. Oo, happy problem po yan. Dito na tayo, Sir Len, sa mga concern po ng ating mga kapatid online. Si Delia Cabrera, magandang hapon po. Till what age po pwede mag-member? Till 65 po. 65. At age of 65, yung forced retirement na po yan. So, the pag-ibig membership stops. Pero Upon sir, reaching sabi age mo nga, 65. 20 years ideally yung maturity. Yes, Kung ma'am. kunwari, 60 lang, nag-start pa lang maghulog, Mhm. pwede, by the time na they reach 65, Tapos pwede na rin. Yeah, pa yeah. rin. They can already withdraw their savings. Ang maganda lang kasi dun sa 20 years also, talagang maganda. Mararamdaman mo talaga yung pinag-ipunan mo That's pag right. kinuha mo. That's right. Ayan. Si Gael Ez, Sir, tinry ko po yung MPL sa virtual pag-ibig, kaso ba't hinahanapan ako ng employer? OFW daw siya. Mhm. Supposedly pag OFW, hindi na po ang kinakailangan lang po naman diyan ay proof nung na live yung contract nyo. Yung contract mo. Yes. Oo, may employer ka. Yung Hindi pinagtatrabahuan mo kasi OFW. hindi kailangang Filipino Oo, employer. hindi kailangan Filipino employer. Yung employer mo dyan. Yes. Si Masi Carino, paano po if nasa abroad ang maglo-loan ng MPL? Pwede po ba virtual pag-ibig? Yes, pwede Yes, po. yes. Ayan. Si Berto the Fourth, bakit hindi po basta-basta pwede i-withdraw yung contribution sa pag-ibig? Gayon, wala ng trabaho at kailangan na ngayon yung perang contribution na gagamitin pang start ng negosyo. Paano po ba yon? Okay.
It's because yung pong ating Pag-ibig membership ay ginawa po as parang lumalabas po yan, kinakailangan mandated ng batas po na mag-ipon yung bawat Pag-ibig member, no? Or bawat worker ng Pilipinas makaipon para sa kanilang eventual retirement. So kaya po kinakailangan niya kapag ikaw ay nawalan ng trabaho, magiging inactive member ka lang. But it doesn't mean na hindi kumikita yung iyong membership. Kahit ikaw ay inactive, yung iyong hulog patuloy na kumikita yan. At kapag ikaw ay nagkaroon naman ng trabaho, tutuloy mo lang yung iyong Pag-ibig membership. In a way, it's forced savings para din naman sa kinabukasan mo or upon your retirement, makukuha mo yung benefits ng Pag-ibig Fund. Yun po yung dahilan kung bakit meron po tayong Pag-ibig membership. Si Fernando Raya, hindi po ba pag 20 years na yung contribution considered as matured na? Yes, ma'am. Ayan po. Yes daw, sir. Abit hindi nag-ano daw siya. Dati daw siyang government employee mula 1994 hanggang nag-resign siya noong 2000 at nagtrabaho abroad. Lahat daw ng mga former co-workers niya, nakuha na nila. Okay. Bakit daw siya pinapahirapan sa Balanga, Bataan, pinapahirapan daw siya makuha? Kasi kung 1994 pa, oo. Okay. Pwedeng hindi niya nabuo yung 20 years, pero Possible. it's been 20 years. It's been 20 years kasi possible po na may mga in between na hindi po nakapaghulog for one reason or another. Let's say nag-leave for a longer period, wala siyang deduction ng Pag-ibig savings, then mayroon pong gap na tinatawag. So kasi yung 20 years, it doesn't mean 20 years talaga. It should be 240 monthly savings. Or 20 years worth of savings. Yun po yung so, definition. kasi parang lumalabas 1994 to 2000 lang. So, hindi po nawawala yon, pero Kumikita pa makukuha yun. nila yon pag nag-retire. Yes, ma'am. Okay, alright. Okay. Si Christian Cruz, tanong ko lamang po kung pwede pong provident sa pag 10 years po. 10 years daw. Provident. Wala siya, hindi malinaw eh. Jocelyn Bartolay Gragas, 51 years old na ang asawa ko. Pwede pa po ba siyang maging member ng Pag-ibig? Kasi po, SSS lang at PhilHealth po ang benefits niya. Bakit ganun? 22 years na po siyang security guard. Hindi pwede yun. Yes, so long as kayo po ay Habulin employed, nyo. dapat po ay meron kayong deduction ng Pag-ibig Fund at nare-remit ng employer po dapat sa Pag-ibig yung dineduct na monthly savings ninyo. Pero kunwari po, in case talagang hindi bahagi, hindi pwede. Hindi pwede. Hindi Oo, pwede. ano po kayo, i-call nyo yung attention or pwede nyo I-report po sa Pag-ibig Fund. Oo, hindi pwedeng PhilHealth lang at SSS. Tama po yan. Ano yan eh. Laging dapat automatic magkakasama yung tatlong yon. Si Helen Hompilia, tanong lang po, yung asawa ko, 501 na. Sorry. Sige, tanong pa ako ng tanong, mapapagalitan. Pasensya na po, Miss Helen, Mandy, Armand, hindi ko na po natanong, but we'll give your questions po kay Sir Len. Overtime na pala tayo, Sir Len. Hindi natin naramdaman ang oras. Thank you for coming. It's good to see you. And maraming salamat din, ma'am, for having us. Ayan po. And Sir Alex Aguilar, sana tuloy-tuloy na po tayo dyan. Talagang paramdam eh. Marami pong salamat. At ang sa mga kapatid, sana po'y marami po kaming natugunan sa inyong mga katanungan. Hope to see you again, Sir Len. Yes, ma'am. Anytime. At dyan po nagtatapos ang isang oras ng tanungan at sagutan. Bukas, usapang politika naman po tayo. Ating ang tutukan, himayin at mas intindihin itong POGO na mainit pong pinag-uusapan. Pabor ba kayong iban na yan dito sa bansa or hindi? Magsama-sama tayo alas 4 hanggang alas 5 ng hapon dito sa programang Tulay Nyo sa Serbisyo Publiko. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Sagot kita.